Finally, eto na yung full vlog ng unang training namin with Coach Bimboy dito sa bago naming hobby. Kaya kung nagsisimula ka pa lang din magkagusto sa hobby na to, you might find this video interesting. And by the way, this shooting range is located only at Maa Ballistics, Davao City. Okay, just a quick FYI, si Habi talaga yung unang nagkahilig nito. At very wise siya sa part na inintroduce niya din sa akin to para pag pareho kaming dalawang na-addict na nito, hindi na siya mamomoblemang humingi pa ng mga idadagdag na bilhin dahil nga ay pareho na kaming may gusto nito. Kasi imagine if he's only the one interested in this, every time na may gastos or every time na may bibilhin, talagang mapapaisip pa ako at talagang sasabihin ko magtrabaho muna tayo. Unlike nung nagka-interest na din ako, parang feeling ko mayat maya bibili tayo ng ganito, bibili tayo ng ganyan, kailangan meron na din tayo ng ganito. O diba hindi na siya mahihirapan sa gastos? Kasi auto-approve na kaagad diretso. Wais, diba? And before coming here, ginugal ko talaga kung ano yung mukha ng ballistics, kung mainit ba, kaya naman ay ready na ako sa outfit ko, naka long sleeve na ako. Actually, ang dami ko nakikitang sexy manamitan pag nagpa-firing sila at gustong gusto ko din yun kasi ganoon naman talaga ako manamitan, diba? But of course, I need to consider the weather as well kasi napakamahal ng mga skincare ko. Hoy, chismis! Hindi ko lang alam pero talagang yung init dito sa Davao ay parang nananapak na ano. So, as a first timer, kasi diba yung na-try ko pa lang is indoor tapos pistol. Eto naman yung itatry ko ngayon is rifle. And the first thing we did is sinukat ni Coach yung rifle based sa haba ng aking arms. Kasi na-a-adjust naman na siya depende sa gagamit. At natawa ko dito kasi nabinitiwan ni Coach. Sobrang bigat pala talaga. Next is the proper positioning kung ano dapat ang forma ng paa at posture ng body mo. At very funny kasi at first parang ang angas ko tingnan but katagalan dahil sa sobrang bigat ng rifle ay parang nawawala na siya at nagiging awkward na. Inikot na nga ni Coach yung belt ko kasi dapat daw yung magazine nasa front. Actually sa mga nakikita ko sa video, meron ding front, meron ding nasa likod. Depende siguro ano kung saan ka mas comfortable. Tapos dapat ibangga mo talaga siya sa cheek mo para yung mounting niya diretso talaga dito sa shoulder mo. Actually, now ko lang yan na-realize after ng second training kasi nung una, tinitignan ko pa kung saan banda yung shoulder ko para maidikit siya. Then later, I found out bakit hindi ko siya bangga diretso sa pisngi ko para diretso tusok na din siya sa upper part ng shoulder ko. Also, sa training na to, tinuruan din kami ni Coach kung paano hawakan yung armas mo habang nagtra-travel ka, both left and right, atras at saka front. May mga style din yan siya para mas mabilis at safe. So, kapag nagtra-travel ka, always finger out at dapat hindi nakatutok sa taas kasi baka pumutok bigla, chismis. Baka may matamaan pang ibon, huy, wag naman po. At since dominant ako sa right, so mas pabor sa akin mag-travel sa right, pag sa left, yun naman ang kailangan ko i-practice. Actually, kung hindi lang mabigat yung rifle ni Bobby, pwede sana siyang i-one hand habang nagtra-travel. But since hindi, so may way din si Coach paano i-travel yung mga mabibigat na armas kung mabigat para sa akin. So dito na part sa nakikita nyo, paatras papunta sa kabila. So ganyan yung gagawin gaya ng ginawa ni Coach. At since sabi ko nga mas pabor sa akin yung right, dahil dominant ako sa right, mas madali siya sa akin. But on the opposite, medyo mahirap. Kasi super duper bigat talaga ng long arm ni Bobby. So kaya kung hindi pa ako makakabili ng JP5 at ubusan pa siya ngayon, siguro hindi pa ako makakasali ng competition. Wow, competition na agad. Hindi, of course, syempre, darating din tayo dyan. O, tignan nyo, mali na naman pagkabit-bit ko sa baril ko. Ako, I'm fine with the level of prangka and strictness ni Coach dahil talagang nakakatulong siya. Although tumatawa ako, pero talagang nakakatulong siya. Standard or basic pa lang tong tinuturo ni Coach, pero I find it fun naman at the same time. Kahit hindi ko inakalang halos mabali yung ribs ko right after this first training. Yes, this first training pa lang. And tumatawa ako for the reason na I find myself guilty also kasi nga ang pangit ko tignan, pangit yung pagkagawa ko, mali na naman ulit. And to tell you honestly, just an FYI, diba into binat kasi ako simula nung nanganak ako sa firstborn ko, lalo na ngayon na may pangalawa na akong anak. And starting from that day I gave birth, hindi na talaga ako nagbubuhat na mabigat kasi nga prone ako into binat. At ngayon lang ulit ako nakapagbuhat ng mabigat. Pero I keep on wondering kung bakit hindi ako nabinat right after this. Siguro iba talaga yung pagbubuhat na may kasamang enjoyment compared dun sa pagbubuhat na parang nabugbog ka sa trabaho tapos hinahayaan ka lang ng asawa mo. Huy! Tapos at the same time nag-aalaga ka pa ng mga anak mo. Huy, ano ba tong topic natin? Ba't umabot sa ganito? Basta ganun siya. Basta more on vitamins na lang din ako this time para iwas binat. At pag-iipunan ko talaga makabili ng very lightweight na armas para mas pabor sa akin. And unfortunately, yung armas na napili ko or most recommendable ng mga mahilig sa ganito ay talagang sold out and out of stock sa lahat ng mga contacts namin. To think na September and November pa yung mga next waiting. Huy, ang layo. Anyways, ang importante, I'm already starting sa mga basics, kung ano yung mga dapat gawin. At i-consider ko na lang itong heavyweight na rifle ni Bobby na magiging advantage ko kapag dumating na yung magaan sa akin. So, since first time ko din mag-outdoor at first time ko magpaputok, sabi ko kay Coach, hindi ba mababali yung shoulder ko nito? Sabi niya, hindi naman, makinig ka lang, walang mangyayari sa'yo, basta naka-follow ka lang talaga sa mga sasabihin ko. At medyo dahil hindi klaro sa akin yung board, unlike sa nakasanayan kong board dun sa indoor na may mga linya talaga kung saan yung Alpha, Bravo, Charlie, tama ba Bravo? Correct me if I'm wrong. Pagkasabi ni Coach na aim Alpha, sabi ko, Coach, hindi ko talaga makikita kung saan yung Alpha. Sabi niya, basta sa gitna.
Tapos late ko din na-realize na bakit ako nagwa one eye na para bang ako ay isang sniper. Hindi ko alam, pero dahil siguro sa mga nakikita kong movie na parang nakaside yung ulo, tapos nakapikit yung isang mata, parang nagagaya at na-adapt ko siya. Kaya pala hindi buo yung kita ko sa side. Tapos syempre from takbo, di ba moving pa, hanapin ko pa yung red dot. Tapos pag nasinagan siya ng araw, parang may pupula din sa gilid. So nalilito na ako, sabi niya basta focus on the red dot. Nung nag-practice kami sa bahay, sabi ni Bobby, bakit nakapikit yung isa mong mata? Dapat dilat yung dalawa. So another late realization na naman at na-apply ko pa on the second training na. I know, ang dami ko pang matutunan. Syempre, day one pa naman, diba? At alam nyo ba kung bakit every little detail of my life, kung bakit ko siya kino-content, kung bakit ko siya kinukunan ng video, kung bakit ko siya na-upload? Because that sometimes will serve as my proof in the future purposes, or it will serve as memories, or it will serve as comparison kung talagang may improvement na ako. So soon, kung magaling na ako at may magsisimula palang magka-interest ng firing, ay nako, sasabihin ko talaga sa inyo, dumaan din ako dyan. Eto yung video ko. Ganito ako ka-ignorante, ganito ako laging napapagalitan, ganito ako laging nagkakamali. Aim high ha. Oh, dagan. Aim high. So kung mapagalitan kayo ng coach nyo, okay lang. Dahil dyan kayo matututo. Diyos ko, quick advertisement lang muna dito. Pala lumipad yung lapalapan ng sapatos ko. Nakakahiya kay coach. Ay talagang umeksena pa at caught on camera pa. Kaya naman ay grabe yung aming tawa. May mga kasama pa kami mga bata, si Gio at si Yana, at first time doon nila makakita ng ganong eksena. Alam nyo, pinaka number one kalaban ni coach, yung titira ka na you're not sure. Yung titira ka na hindi ka makakatama. Kasi nga daw, ano daw minamadali namin, dapat accuracy daw muna bago ang speed because speed will just follow. Kasi aside sa sayang yung bala at mahal siya, para sa kanya, ano pang purpose ng sight mo kung hindi siya magagamit? Which is tama din naman, 'di ba? Maganda din naman yung style na yun. Pag sinabing 28 rounds dito na bay, dapat 28 rounds or bullets lang talaga magagastos mo or matitira or malalabas mo. Which is a good practice na ibig sabihin wala ka talagang na-miss out. Oh, kita nyo yung body posture ko. My God, nakaslouch pa rin ako. At dapat pala pag board yung titirahin, dalawang mabilis na putok. Tapos pag plate, one shot lang. Syempre, pag natumba na, titirahin mo pa rin ba? At dito ko rin na-realize na dapat hindi parang headset yung gagamitan namin kapag rifle yung gamit. Kasi di ba babangga sa pisngi, so matatamaan siya. So yung ganyang style na pang cover ng ears ay para sa pistol at yung parang earplug lang or ear loop, yun yung pang rifle. Which is after pinakita sa akin ni Yana, ay bumili na din ako at ang mahal pala nito. Medyo may pagka-pressure nga ako actually nung nakita ko may mga bata kaming kasabayan kasi ang gagaling na nila. But then I realized it's my first time, diba? And everyone has its own first time. So why rush? O, sino ba kaaway ko dito? Charis. Oh, wow, tumama si Madam Sana All. Pero ang pangit talaga ng body posture ko, hindi siya maangas tignan. Kaya nagkamali pa ako ng takbo. And since naka-experience na ako makakita ng actual na competition, dahil si Bobby diba nag-try na siya, every bay po ay may kanya-kanyang arrangement or setup yan siya ng board, ng mga swinger, ng mga plate. So, dapat may game plan ka talaga kung saan mas mabilis, saan uunahin, ano ang dapat gawin, paano pagtakbo. Kasi pagdating sa competition, dapat talaga ay may presence of mind ka and accuracy and speed na yan talaga. At kung napapansin nyo sa last video ay talagang hinihingal na ako at hindi ko na maayos-ayos ng position yung baril ko kasi nga sobrang bigat na niya at nangangalay na yung kamay ko. And as a beginner, ang kalaban ko talaga dito, hingal, pagod at ngalay. Sabi ko pa nga kay coach, Coach, pwede po ba mag-outfit ng sexy dito? Pero sabi ko saka na lang coach pag marunong na akong tumira kasi baka sabihin ang outfit ko tapos hindi nakakatama. Baka ma-back to you lang ako, mapapahiya pa ako. Kasi nga nakikita ko din yung si Tara ba yun, yung Thai na mahilig din mag-firing. Ang sexy niya manamit, kaya talagang na-inspired ako lalo. Huy! Pero sige lang, darating din tayo dyan. Isa yan sa main purpose ko kung bakit nagpapayat ako kahit bagong panganak pa lang ako. Side daw, ginawa. Okay, nice. Ito lang nasa down range. Wala na coach. Oh, Up. wait lang. Oh, exhale to the reach. Ha! Posting. Ana. Pag ana niyo, makapugong na ka, ana. Pero furthermore, O, 'di ba? Pati yung paghinga, ininsayo na din namin. Sabi ni coach, nakakatawa pero talagang nakakatulong 'yan. So, yan si Gio, magkapatid yan sila. Yan naman si Yana, ang gagaling nila. Twice a week meron silang training dito sa ballistics with Coach Bimboy, of course. Si Gio, 13 years old pa lang yan siya. Kaya naman nung may mga nakita akong bata talaga na nagka-interest din dito, sabi ko, why not si Macy din ano? At every training sinasama ko din si Macy dito para naman hindi siya matakot sa putok at makikita niya yung mga iniensayo namin kasi yung bata ko pero usog talagang ang bilis maka-absorb. So mas magiging madali na lang to sa kanya kasi exposed na siya. ayan, diba? Agad lang. Finger ni mo, firme lang nasulod ha. Side. Turay ka na. Oh, sige lang. Hindi na ko, Itaas. hindi na ko kasa.
Yawa, way kusog. Way kusog. Okay, duha. At 'di ba nga sabi ko sa inyo, very particular ako sa skincare ko. Sa skin ko talaga mismo. Kaya naman after ng firing namin, ay nagpaganda na muna kami ni Bobby. Nagpa-facial kaming dalawa at nagpa-picolite ako sa kuyukot ko. So yun lang. Thank you for watching!